Nasa linya po ng ating komunikasyon via Zoom si Ginoong Jeffrey E.N.D., dati pong DICT Undersecretary. Sir Jeffrey, magandang umaga po. Jade at Admar po ang inyong makakasama. Maraming salamat po sa inyong oras. Magandang umaga, Jade at Atmar, at sa lahat na nakikinig ng Pulso ng Bayan. Opo, pag-uusapan po natin tungkol nga po sa konektadong Pinoy Bill o KP Bill na nakatagtang mag-lapse this August 24. Malapit na po at dahil dyan, ay possible kung hindi ito ma-veto ng Pangulo ay maisabatas na. Pero kayo ay batay sa mga narinig po nating mga pahayag po ninyo ay tutol dito sa panukalang batas na ito. At ano po yung dahilan, Sir Jeffrey? So Jade, yung main contentious issue kasi is yung Section 16, kung saan pinapwersa nila lahat ng mga telecommunication service providers sa batasan sa Konektadong Pinoy Bill, ang tawag nila Data Transmission Information Providers, na mag-interconnect kahit na meron tayong tinatawag na asynchronicity pagdating sa teknolohiya ng bawat isang internet service provider. Marami na kasi tayong mga nakitang ganitong mga sitwasyon sa ibang bansa. For example, sa Ireland, back in the early 2000s, naputol ang buong YouTube dahil may isang internet service provider nag-misconfigure ng Border Gateway Protocol. No? Pangalawa, alam niyo ba na sa Northern Luzon, for example, merong isang Chinese company na nag-build na ng 15,000 of fiber optic cable underground. No? So, pagdating ng batas na ito, hindi ka pwedeng humindi. Di ba? So, kung hindi ka pwedeng humindi, paano pa natin poprotektahan yung tinatawag nating core or backbone network natin? Kung kahit sino, any Tom, Dick, and Harry, pwedeng mag-interconnect, pinapwersa mo, kung sino yung may infrastruktura na. We're not talking about the big two or big three telcos. Even the internet service providers na nandoon na sa kanilang mga sa mga regions. There are more than 200 cable TV operators and internet service providers sa buong bansa na local. They will be forced to interconnect with these either newcomers, foreigners, or let's just say it, yung sinasabi ko sa Northern Luzon, they will be forced to interconnect to our backbone, and that could have security implications to our core network. Alam nyo, sa ibang bansa ginawa na rin naman ito, pero hindi yung form na pipilitin mo or pupwersahin mo lahat ng may infrastructure na i-share nila yung infrastructure. Ah, Baliktad, sa ibang bansa naman, yung bansa gumagawa ng isang infrastructure, no, which is sovereign, and then they allow sharing to it with very strict requirements, for example. So, yun yung main contentious issue dyan, yung pagpo-force. Parang walang pinagkaiba yan sa lahat ng may bahay dahil kulang na tayo, kunyari yung sabihin natin, no? Gusto nating maging mura ang mga hotel. O di lahat ng mga bahay, persado kayo, isang kwarto ninyo, kailangan i-Airbnb nyo, ha? Di ba? It becomes absurd when you say that argument. But actually, the Konektadong Pinoy Bill has that particular provision there. But let us also be honest. There are some very good items in the Konektadong Pinoy Bill para naman baka naman sabihin nila kinokontra natin ng buong-buo, no? For example, yung pagtanggal ng franchise ng congressional franchise sa mga telecommunications providers. That's good. That is the way forward for liberalization. Pangalawa, yung paglalagay ng mga rights ng mga natin, no? Naglagay ng isang chapter doon kung saan sinasabi nila dapat irespeto ang rights ng mga users, no, data transmission users, tulad ng magandang kalidad ng data transmission, etc. So I think those are good items in the Konektadong Pinoy Bill. Yun nga lang, the heart of the bill itself is Section 16, which becomes questionable. Pangatlo, alam niyo, ano ba ang totoong issue, ba't mataas ang presyo? Di ba? It's not about, well, it is sharing, yes. But I think to force infrastructures to open up is different. Alam niyo kung bakit mataas ang cost? Is because yung mga real estate developers, mga building operators, yung mga malalaking mga community developers, hindi disallow nila yung pagpasok ng mga telco. Di ba? Tinataasan yung renta. Halimbawa, dito lang sa Pilipinas, ang mga malls, nagpaparenta ng per cubic feet ng kable sa loob ng mga malls. Bukod pa sa renta,
sa loob ng building ng kanilang telco system. Ngayon, kung cellphone naman, magpaparenta rin ng kinakabit mong tinatawag na base transceiver station, yung mga maliliit na, hindi naman maliliit, no? Parang kalahati ng tao ang tataas ng mga antena sa bubong ng mga mall, no? Kaya ng mga building. Kung gusto talaga nating i-liberalize, dapat ang tinira ng konektadong Pinoy, yung mga ganun. Dapat parang tayo ng building. Yung building mismo, magkabit na ng shared conduit. Hindi yung mismong telco, yung building mismo. Pumasok sila, at papasokin nila kahit sino. 'Di ba? Para maging liberal. Hindi yun namimili ka, hindi porke ang may-ari nito, 'di ba? Sabihin na, I'm the largest real estate developer in the Philippines. Tapos yung building ko kasi, ito lang ang papapasukin ko kasi ito, sister company ko. 'Di ba? So, I think these are the things that need to be looked into. But we still commend the congressmen and the senators who passed this because they were unselfish enough to remove their power, which is the power to grant a legislative franchise on telecommunications providers, no? Pinaubayan na nila sa National Telecommunications Commission. That part is good. Unfortunately, the president cannot veto just Section 16. Normally kasi ang line veto ginagawa lang yan sa budget. Usually pag batas yan, talagang yung buong batas ang biniveto. But if the president chooses or opts to veto a particular item, I think it would be Section 16. Yun nga lang pag binasa mo, Section 16 is the heart of that particular law. Opo, opo. Sir Jeffrey, in layman's term lang, para maintindihan ng ating mga kababayan ang kinukontra mo yung Section 16, hindi ho ba ito parang anti-telco din, yung batas na, panukalang batas na ito? Para po sa inyo? Ako kasi hindi ko tinitingnan yung anti-telco. Kasi pag tinignan mo yung argumento ng mga telco, they are also against opening up. They are also saying, dapat, wag tanggalin yung legislative franchise. So doon magkaiba kami, ha. Maliwanag yun. Ako, I'm in favor of removing legislative franchises. Hindi siya anti-telco kasi parang ano remember that when I built something, it is a private property. And as far as we know, in the Constitution, we're still a, we are still allowed private property, di ba? The right to life, liberty, and property is Section 1 of the human rights, no? In our Bill of Rights. So, pag pinuwersa mong i-open para sabihin, pero sinasabi mo, sige, paupakan mo, pero we're forcing you. You cannot say no. Ano siya hindi lang siya legal implication eh. Para sa akin, ang tinitingnan ko yung security implication. Para ikaw, Jay, papapasokin mo ba sa bahay mo dahil pinapwersa ng batas na, hindi, kailangan magpaupa ka isang room dyan. Hindi po pwedeng hindi. Kasi kulang na tayo ng bahay sa Pilipinas. Di ba? It's the same banana. Siguro masyadong abstract sa mga kababayan natin kasi data naman yan eh. Pero gugustuhin mo ba yung data mo kung saan-saan dumadaan din? Hindi ba? Like I said, there's already a Chinese contractor already building fiber optic cables in northern Luzon. And we don't know, meron din actually sa may southern part of Mindanao eh. So, who will stop them from saying, oh, by the way, there is a law, kailangan ko nang kumonek sa'yo. Di ba? So, yun yung number one na para sa akin, very contentious. Plus, there is no such model as forcing people to interconnect. There is none. Yes, merong Australian model, which is the building of an infrastructure company. Yes, in Europe, there is no such thing as a legislative franchise for telecommunications providers. No, inopen nila yan. Kumbaga, mag-apply ka lang sa equivalent ng NTC, i-allow ka nang mag-operate as an internet service provider. Pero there is no such thing as i-interconnect mo kung anong meron ka, paupahan mo sa bagong dating. O kaya, paupahan mo sa kung sino man ang nandyan. There's no such thing. Kasi nga, there is a security implication there. In fact, sa Europe at saka sa ibang bansa, ang pinoprotektahan nila yung core, yung backbone. So, ang ginagawa nila, pinoforce nila ang sharing by building a sovereign network. So, Pilipinas pa rin mag-build. Part ang Pilipinas ang mag-build nung backbone. That is what we're trying to do when we did the $181 million loan from the World Bank to form the National Broadband Network and then to invite all telcos to reinvest in its maintenance and then allow the distribution of data through that particular backbone.
pero secure. Ibig sabihin, pwede pa rin magsabi ang Republika ng Pilipinas, di ka pwede connect dito. Opo, opo. Pero ang mas naiintindihan ngayon ng ating mga kababayan, Sir Jeffrey, alam mo naman po, yung mga datas natin, parang per week na may mga promo pa nga, di ba? Per week Yeah. sila ay nagbabayad, parang ganun. Pero hindi naman halos lahat na gagamit at minsan nga, humihina pa. Ano bang status ngayon ng internet service natin sa Pilipinas? Lumalakas ba? At kung ikukumpara mo sa ibang bansa, kailangan ba talaga may ganitong bawat linggo, kailangan magbabayad para at least makabenepisyo yung ating mga kababayan sa mga mura po nilang mga promo o binibigay na serbisyo ng mga internet providers? Well, pagdating sa ano no sa Internet Connectivity Index, nasa rank 60 plus tayo sa buong mundo. Sa 10 Association of Southeast Asian Nations, we are fifth. Unfortunately, pagdating sa presyo, medyo mataas tayo, no? So, pero ulitin ko, ang totoong rason kung bakit tayo mataas is not about this, it's not about legislative franchises, although it's part of that. Ang pinaka-importante talaga rito is kailangan i-open up yung mga public, yun nga, yung mga buildings, no? Kasi papansinin nyo, wala tayong signal eh. Alam mo kayo sa Metro Manila, dumaan ka lang dyan sa ano, sa may, alam mo, sa likod ng White Plains. O kaya dito sa may Green Meadows. I'm talking about within the Quezon City area pa lang ha. Mapapansin nyo, mapuputol connection nyo. Why? Because the subdivision doesn't allow towers to be built there. Sabi nila cancerous daw, etc. Which is also, of course, wrong, right? I mean, you even sleep with your cellphone nasa ilalim ng unan mo eh. Sabihin mo, cancerous yung tower. Come on, di ba? So, yun yung mga kailangan nating ayusin. Kaya nga sabi ko, if you liberalize, isama mo lahat ng populasyon. Kasi ang pinakamahal dito ay yung pag-acquire ng right of way. Pag tinignan mo yung total cost, bukod sa technology, of course, yung pag-roll out pa rin ng technology ang pinakamahal. Pangalawa, yung pagpo-procure ng real estate licenses at saka rights of way. Yan ang dapat nating tamaan para bumaba ang presyo ng internet sa buong Pilipinas at makapag-roll out tayo ng dami. Oo. Nabanggit mo yung kulang sa infrastructure kasi nga may problema sa right of way. May iba kasing ayaw, kumukontra, magpatayo ng mga infrastructure yung mga telecommunication at minsan pa nga, depende pa yan kung malapit ka ba, may palakasan system din ba sa mga ganyang bagay, Sir Jeffrey? Yes, meron. At meron. Like I said, no, punta ka, hindi na ako magbanggit, ano? Pero may mga condo na namimili ng internet service provider, di ba? Hindi ka makapasok. May mga malls din na ito malakas, the rest hindi. Bigyan kita halimbawa, Jade, no? Pasok ka sa loob ng mall, may makikita kang parang ice cream cone. May puti. Yes, yes. Di ba? Okay. So, bigyan ko lang kayo ng example. Alam niyo yon, sa ibang bansa, anong tayo nun? Yung building o yung mall. Tapos pauupahan niya sa lahat ng mga telco. Hindi siya mamimili. Kailangan lahat po pwedeng gumamit nun. Yung po ang nagbibigay ng signal sa loob ng building. Kasi sa loob ng building, di makatagos yung signal galing sa mga torre dahil may mga makakapal na konkreto eh. So yung mga ice cream po, pag naglalakad yung mga kababayan natin, makikita nyo, yung po ang nagbibigay ng signal sa inyo. Sa Pilipinas, iba. Sa Pilipinas, imbis na yung building ang gumawa, anong nangyayari? Tatawagan nila isang favorite na ng telco. O, maglagay ka nito pero bayaran mo ako. Per square feet yun. Sa bawat lagay nila, may bayad sila. So ngayon, kung meron na yun, sorry halimbawa, meron na yung Globe, halimbawa, siyempre, alam ka naman, magdikit ka parang isang Pico site na galing naman sa Smart o kaya galing naman sa dito. Hindi magmumukha namang pangit yung ceiling mo. So nagkakaroon ngayon ng rason, sabihin, ay sorry, Globe lang nandito or Smart lang nandito or dito lang nandito. Kaya Di pala, ba? Sir Jeffrey, minsan yung mga kababayan natin kapag pumapasok sa mall, kung iba yung kanilang telco o internet Correct. provider, walang signal. So ganun po yung Walang nangyayari signal. pala. Yun. Oh, so yun ang dapat, yun ang kailangan nating batas to be, I mean, konektadong Pinoy should have attacked that. Yun yung dapat nating pinag-uusapan. Hindi yung, siya nga pala, may kable ka dyan? Hindi po pwede kinakailangan, i-share mo yung kable mo. Paano yung bubutasin mo ulit yung kable ko? I don't think they understand both the technical and the security implications of opening up infrastructure. Active infrastructure that easy. Ngayon kung passive,
O, tore, may tore ka. Pwede mo sabihin, mag-share ka naman ng tore mo, ha? Alam ka naman magtayo ka pa ng tore 50 meters away. No? So, it makes sense now. Di ba? In Mm. fact, during our time sa DICT, we promoted tower sharing. We also promoted passive sharing of infrastructure. 'Di ba? Pero yung ibang usapan kasi yung pag sinabi mo ito kable ko. O siya nga pala wag ka na magtayo ng kable, paupahan mo 'yan. Parang mahirap naman 'yun. Which is, I don't think which is yun yung pinapalagaw, kinukontra po ninyo, yung ganong that's sistema. correct. Kasi at yun ay nakasulat talaga. Opo, Under opo. Section 16 at pag tumanggi ka, Chapter 3 nakasulat penal provision. Ako. Mayroon ka ng multa, pwede ka patanggalan ng lisensya to operate. Pero hindi ba saklaw doon sa batas na ito, Sir Jeffrey, yung pagpapatayo ng dagdag infrastructure sa iba't ibang lugar? Kasi nga, yun man kaya yung nagiging pinaka-problema natin, kulang sa infrastructure. Kaya medyo mahina yung umaabot na internet sa mga kababayan natin, lalo na sa mga sa iba-ibang mga probinsya. Correct. Wala. Pag binasa mo, wala. Yung sinasabi ko about buildings, yung sinasabi ko na mag-share ang mga building, yung big ones policy nandoon. Ibig sabihin ko, naghukay na yung telco, wag naman maghukay yung pangalawang telco. Mm. Maganda yon. 'Di ba? Pag isang telco maghuhukay, i-announce niya. Oh, siya nga pala, naghuhukay ako rito, sumama kayo. Yun, okay yun. Pero wala nakasulat doon na kinakailangan mag-roll out kayo ng ganito, etc., etc. Wala. Iba nga yung inatake ng batas eh. O bigyan ko pa kayo ng isang halimbawa na dapat pinag-uusapan natin, hindi itong persadong interconnection. O bakit, alam niyo ba, nadadaya tayo minsan ng mga telco kapag ka sinabi, babayad ako ng 3,000 for 1 gigabits per second na speed ng internet. Pag binasa mo yung fine print, yung mga kababayan natin, tira nyo yung fine print. Yung fine print, yung mga font 8, font 10, di ba? Doon sa pamphlet. Pag tinignan mo nakasulat up to. Ibig sabihin, mas mababa yung bibigay sa'yo. Maximum yun eh. Di Mm-mm, ba? mm-mm. Oh, false advertising. Dapat ang sinasabi nila, yung committed information rate o yung lowest, right? Yung kung ano yung dapat mong ibigay na rates. Hindi, wala sa batas yun. Hindi nakasulat yun dun. So, So yun yung inaasahan, sinasabi nila, dapat inaasahan po nating nyo, Sir Jeffrey, na kapag naisabatas ito, ang panukalang batas itong konektadong Pinoy Bill, possible na ganun pa rin yung magiging problema. yes. Ang kaibahan lang, mas tataas yung kita. Parang ganun ba? Yes. Ang mangyayari is, ganun pa din, kasi wala namang roll out of additional infrastructure. Makakahanap pa rin ang mga big telcos ng rason para pwede naman niya sabihin mataas ang renta ko, etc. No? So the duopoly would not be destroyed. Pero magkakaroon tayo sa mga maliliit na mga players. Akala kasi nila para sa kanila to eh. Pero imaginein mo, maliit kang player. Nagtayo ka ng sarili mong kable. Nagkadkad ka ng kable mo. Tapos 2 years later, pupersay ka ng batas i-share sa kalaban mo. Baka sila mismo ang masaktan, hindi yung malalaki. Kasi yung malalaki, like for example, PLDT is what, 100-year-old company. And they have presence for cables almost everywhere in the Philippines. The same with Globe, the same with Converge, the same with, di ba, these Mm-mm, large mm-mm. telecom. Opo. So actually, yung makasaktan niya, yung maliliit, baka di na na-realize. That's why, kaya nga yung picked up, nagtumututol eh, di ba? Kasi Mm-mm. kung responsable ka, nagkabit ka ng kable, alam nyo, uso yung siraan ng kable sa local telco. Yung nagsisiraan sila yung mga internet service providers, tinatanggal na yung kable. Mm-mm. Sinasabotahe yung sa kalaban. So, kung it doesn't really change anything. If it does change something, it's that you are discouraging infrastructure rollout. Kasi ba't ko naman i-roll out ito kung ang ending rin nito, hindi ako ang exclusive na gagamit. 'Di ba? So you are discouraging the economic movement when it comes to rolling out of infrastructure. Para ano lang, maintindihan. So, mas maganda para po sa inyo, maglagay ng tower bawat lugar at lahat ng telco providers ang nandun doon sa isang tower o dapat bawat internet provider ay may kanya-kanyang tower? Ano bang mas maganda? Mas maganda yung merong isa, tapos pwede lahat sumali. Yan. Mm. Oh. So okay 'yon. Sa towers. Kasi yung towers hindi naman yan data hindi yan yung cable kasi mismo may flow of data eh. Okay din sa isang conduit magkakasama kayo lahat.
Ang hindi pa pwede is yung nakatayo na yung sa akin, bubutasin mo. Para lang makashare ka. Kasi it requires a lot of well, issues, technical issues. Pangalawa, hindi rin po pwede na hindi ako makapili ng makakakonect sa akin. Kasi there are some internet service providers, I will tell you now, in my experience, with very questionable technical capability and security implementation. Po. Sino ang mas makikinabang nito, Sir Jeffrey, sa tingin po ninyo? I think ang makikinabang niyan yung may mga local telecommunications providers na ang mga may-ari din naman, if you look at it, ay mga mostly politicos. Punta kayo sa, yung mga maliliit na nanodoon sa mga probinsya. Kasi they don't need to roll out their own infrastructure. Using the KP bill, they can now connect to kung sino man merong infrastructure doon. No, they can force people, oy, papasokin mo ako, pakonektin mo ako, babayaran naman kita. So I think yun ang tinitingnan ng bill na ma-open up, no? But no, make no mistake about it. Kahit pumunta ka sa probinsya, merong monopoly. Kaya nga sabi ko, it won't solve things. Pag pumunta ka sa probinsya, may monopoly din. Usually, yung ISP doon o yung cable TV provider doon, pag-aari din ng either ng politiko or ng pinakamayaman tao doon sa probinsya ngayon. Either or. No? Opo. Pero sa tingin po ninyo ngayon, yung mga internet providers natin, sapat na ho ba o dapat dagdagan pa, damihan pa para mas lalong magkaroon ng kompetisyon at yung presyuhan naman ay magiging abot kaya lalo sa ating mga kababayan? Very good question, ano, Jay. If you look at it, if you look at other countries, ano, halimbawa, Middle East or even Europe, ganun din naman ang numero eh. Actually, the United States has a larger continent than ours, but smaller population density. How many telcos do they have? National telcos. Telecommunications providers, 5. Now, how many do we have? 3? I think it's not a problem eh. Ako I don't think, sige, the more the merrier, fine. But if you look at it, mataas talaga ang entry to market, yung barrier to entry ng telco. Kasi malaki talaga, bilyon ang pinag-uusapan natin to roll out infrastructure. So, we understand na not every person, hindi yan tulad ng convenience store na kahit sino kaya magtayo, di ba? So, we understand that. But in terms of numbers, we now have 3. I think if you have 5 naman, it will saturate the market. Remember, a healthy market is not marami. A healthy market is also, kumikita rin naman yung players. Hindi sobra-sobra, pero kumikita. Magkano na ba ngayon ang revenue ng mga market players? Single digit na lang sila ngayon eh. Hindi na to golden age ng telco. Nasa na sila, mga 4 to 7% ang kanilang gross revenue. Ikaw ba, gusto mo bang kumita na 4 to 7% na lang, billion-billion yung roll out mo? I think having 3, maximum of 5 is healthy for the economy. If you put more than 5, I think it would be detrimental also to the players. Mag-really consolidate yan. Ibig sabihin yung mga natalo, bibilin din ng mga malalaki. It's the same banana. Ang mangyayari din, ganun din. 'Di ba? Babalik ka ulit sa 3 or 5. So I think we're healthy. I already gave you a comparison with the United States. Yun lang. Yun lang Ito lang yung kailangan talaga nating batas. Ang kailangan nating batas ay yung infrastructure loading papasok ng real estate. Kasi sila yung tumututol. Kaya nga sabi ko sa inyo, kahit sa Metro Manila, kahit sa Muntinlupa, kapag kakatabi ka ng malaking subdivision, Forbes nga, wala signal eh. Di ba? Kasi nga, ayaw nilang magpatayo ng tore. Oo. So, may ano na ba, may hakbang na bang ginagawa ngayon o sumulat upang ipaliwanag ang ganitong mga suggestion po ninyo, Sir Jeffrey, na may mga loopholes pa pala, may mga weakness pang nakikita dito sa panukalang batas na ito? When I was undersecretary, actually, I commented in a small group about that. Nasabi ko, we should share passive infrastructure, pero hindi natin po pwersa yun. Sa ngayon, hindi ko alam kung may sumulat pa. Hindi ko nabasa yung sinulat ng mga telco. Sa dyaryo, nabasa ko, no? They're questioning the legislative franchise nga. Pero yung mga binanggit ko about security, merong sa dyaryo lang lumalabas, hindi naman ako sumulat sa presidente or sa DICT. But at least thank you sa mga tulad ninyo na pinapayagan tayong sabihin yung ating mga suggestion.
And we know that the president naman is a very he's well read, he's very articulate, he's very intelligent. I hope he hears this and decides kasi 24 is a Sunday. Kaya nga I hope he decides before the weekend. Opo. Si Yusek Claire Castro naman ay may pahayag at doon nga sa naging ano po ninyo. Baga itong tungkol nga sa konektadong Pinoy bill, sabi niya nga wala naman po magiging problema kung sila, yung mga ano po daw, yung mga industry players ay makakatulong at magiging maganda ang pag-iimplementa na nasabing batas kung may papasa ito, wala pong tututulan ang Pangulo. Yun po yung naging pahayag ng Yusek Claire Castro kaugnay nga po dito sa konektadong Pinoy bill. Pero yung Section 16, di mo pwedeng ayusin sa IRR yun. When the law explicitly states you cannot bend it, the IRR is supposed to implement the law. Di ba? So hindi mo pwede sabihin, pwede ako pumili. Paano po pwede pumili? Nakasulat dun, di na pwede. So, dapat So, i-veto na pa, ibalik sa Kongreso. ibalik sa Kongreso, ayusin yung provision na yun. Alright, Sir Jeffrey, siguro huling mensahe po ninyo muli sa ating mga kababayan na nanonood po sa mga oras na ito. Una-una, salamat at binibigyan niyo pa rin ako ng panahon sa mga ganito. Pangalawa, pare-pareho po tayo na laban sa mas murang internet at saka sa mas mabilis na internet. Pero yung konektadong Pinoy, as it is written right now, marami ng versions yan parang pang-5 version na ito Itong huling version na ito, hindi po yan magsosolve ng problema sa mababang presyo. Hindi yan magpapababa ng presyo ng internet, hindi rin yan magpapabilis ng presyo ng internet. Ang dapat natin tutukan ay yung pagpaparami, yung pagpapabagsak ng cost of investment. Hindi, konektadong Pinoy will not lower investment. In fact, it will make it more difficult for those already existing to maintain their investment. So it's not the solution. I hope the President vetoes it. Alright, maraming salamat Sir Jeffrey sa inyong pong oras at sa pagbibigay po ng impormasyon ngayong umaga. Mabuhay po kayo. Ingat po.